Ang sabi, lulusob yung mga kampo ni Sara papuntang Malacanang. Wala man po. Zero. Si Chavit Singson, mga kababayan, nauna nang napabalita, mga kababayan na funder nitong mga rally, ayon, hinuli po ng PNP dahil po sa cyber libel. Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Ano niya Mr. Maravillas, yung mga magagandang balita dyan, mainit na balita ngayon. Sabi po ngayon ni Sara Duterte sa interview after ng kanyang Independence Day speech sa Davao na puro man lang po kasinungalingan. Na-interview ng media. Sabi ni Sara Duterte, mga kababayan, wala man na niya akong intensyon na agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Hindi na niya tinatawag yung ating Pangulo na Presidente. Wala niya akong intensyon na agawin yung posisyon na bilang Presidente ni Bongbong Marcos. Gusto ko niya makita ng taong bayan si Bongbong Marcos hanggang sa dulo kung gaano kawalang iya si BBM. Nagsalita mga kababayan yung walang modo. Gusto daw niya na makita yung ating Pangulong Bongbong hanggang dulo. Gusto niyang makita ng taong bayan kung gaano kawalang hiya. Nagsalita yung hindi walang hiya. Yan ang sabi niya rito. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano kawalang hiya si BBM. Ito yung report ngayon ng One News. Gusto raw ni Vice President Sara Duterte na makita ng taong bayan hanggang dulo ang klase umano ng pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa halip na agawin ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng isang people power. Wala na daw siyang intensyon, wala man siyang intensyon agawin. Wala man kasi kayong nagagatungan na mag-people power. Puro bangaw. Ngayon nga lang, mga kababayan, yung Rage Coalition, ito, nagsasayaw-sayaw na lang mga kababayan sa Senado. Sabi dito sa report ng Billionaire News, around 500 members of the Rage Coalition gathered outside the Senate calling for restoration of democracy. Nagsasayaw-sayaw na lang, 500 lang yung sumama. Ang sabi, lulusob yung mga kampo ni Sara papuntang Malacanang. Wala man po. Zero. Si Chavit Singson, mga kababayan, nauna nang napabalita, mga kababayan na funder nitong mga rally, ayon, hinuli po ng PNP dahil po sa cyber libel. Na-release man lang po kasi nagpiyansa. Sinisisi sa administration. Pero ang sabi, mga kababayan, nag-file man lang ng kasong cyber libel yung pinsan niyang mayor. So wala mang kinalaman yung Marcos administration. Yung pinsan niyang mayor, nakaaway niya. Tinuturo yung Marcos administration. Mamaya, ibigay ko sa inyo yung detalye kay Chavit Singson. Dito muna tayo mga kababayan sa kwento ni Sara Duterte na wala daw siyang intensyon na agawin. Wala man kasi kayong kakayahan. Walang maniwala. Yung mga panggagatong ng mga kaalyado ninyo sa military, hindi man kinakagat ng military. Yung mga retired generals na mga kaalyado ninyo, hindi man po pinakikinggan. So,
ito mga kababayan na statement ni Sara is, a proof na humina na mga kababayan yung kakayahan nila to destabilize the Marcos administration. This is now an admission. Kaya sabi ni Sara na lang sa interview, mga kababayan, wala daw silang intensyon na mag-people power. Ayan, wala man kasi kayong people, kili-kili power, mayroon. Nawala na po yung support kay Sara Duterte. Kasi sino man po ang susupport sa kanyang ganyang uri ng leader? Nawala man pong ginagawa kundi manira. Kaya sabi ko sa inyo, yung 32 million ni Sara, wala na yon. Natunaw na. Kasi nga po, yung 32 million, 31 million Marcos supporter, yun ang nagluklok sa kanya sa posisyon. Tama po? Nang mabiyak yung unit team, nag-withdraw na po totally ng support. Kasama tayo doon sa bumoto kay Sara. So nag-withdraw na tayo ng support. Kaya sabi ko sa inyo, malamang sa malamang, yung mga senador na kaalyado niya, magbaliktaran na po. Unti-unti na po nagbabaliktaran. Si Cheese bumaliktad na. Sunod si Joel Villanueva pa daw. At marami pang susunod. At itong mga dating Duterte senators, pag nakita po yung ebidensya, yung bigat ng ebidensya laban sa kanya, malamang i-convict siya. Bakit pa siya i-defend? Kung yun man lang po ang magiging cause, mga kababayan, para masira yung kanilang politika, wala nang support si Sara Duterte po. Ang nagrarally po doon sa harap ng Senado, 500 lang. So talagang, hindi sila makakapag-people power. Kaya ito na yung statement ni Sara. It is an admission na wala. Hanggang 2028 sila maglalaway. Yung mga DDS, iyakan na lang po. Tama mga kababayan? Yan gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano kawalang hiya si BBM. Wala man pong pinapakitang kawalang hiyaan yung ating Pangulo. Never. Ang buong pamilya ng ating Pangulo, mga may breeding. Ang kawalang hiyaan po, galing sa kanyang pamilya. Galing sa kanya. Galing sa kanyang pamilya. Inamin ng kanyang tatay na walang hiya siya, bastos. Gusto ninyo ulit na marinig? Ang admisyon ni Digong na siya walang hiya, bastos siya. Malinaw po. Kung anong puno, siyang bunga. Kaya malabo itong sinabi ni Sara Duterte na gusto niyang makita ang ating Pangulo ng mamamayang Pilipino kung gaano kawalang hiya si BBM. Sila yung mga walang hiya, walang modo. Ito yung tatay niya, walang hiya, walang modo. Yung karakter ko, gano'n talaga. Maski saan mo ko ilagay, gano'n ka. Even in front of anybody. Gano'n talaga ako. Bastos ako. Di ba? Walang hiya ako. Walang hiya daw siya. Sabi sa Bible, kung anong puno, isang bunga. Kaya nga siya bastos din kasi yung tatay niya bastos. Buong pamilya niya bastos. Si Bongbong Marcos, bastos, never. Kaya nga nahawa sa kanya naawa sa kanila, dumikit si Amy Marcos, naging bastos na rin si Amy Marcos. Naging walang hiya. Winalang hiya yung kapatid. Pati yung mga pamangkin niya, winalang hiya. O di ba? So hindi nagmana si Amy sa kanyang nanay at sa kanyang tatay. At hindi nakuha yung kabaitan, mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Winalang hiya ni Amy. Bakit? Na-impluensya ng mga Duterte. Nasabi ni Digong mismo, bastos siya, bastos siya. Kaya si Sara, bastos din, walang hiya din. Walang modo, sabi nga ni Yossi Castro. Yan BP Sara, walang script, walang modo, sabi ni Yossi Castro. Live ngayon 498 ang nanonood. BP Sara, walang script, walang modo. Kinundi na pagnanakaw ng sariling pamilya sa araw ng kalayaan. Sabi ni Yossi Castro, nag-live ngayon.
So sila yung mga walang iya, walang modo. Kaya yung mga gawain nilang kawalang iyaan mga kababayan, binibigay sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung ating Pangulo galing po sa may breeding ng pamilya. Si Mrs. Imelda Romualdez Marcos, maringgan po ninyong masasamang salita, kahit yung tatay ng ating Pangulo, si dating President Marcos Sr. Never ninyo yun. Kahit winawalang iya ng oposisyon, never ninyo maringgan ng mga masasamang salita. Never. Hindi yun pumapatol sa mga nangwawalang hiya sa kanila, tinatawag siyang magnanakaw. Never. Ganon. Pakinggan ninyo si Mrs. Imelda Marcos. Nilalait ni Cory Aquino, naringgan ninyo ng masama. Ito, pakinggan ninyo si Cory Aquino kung paano nilalait si Mrs. Imelda Marcos at yung sagot ni Imelda Marcos sa kanya. I pitied her that she was still too concerned about the non-essentials. And I just disregarded it. I said, when you are living in a country where millions are unemployed, where millions are hungry, and you still worry about the kind of makeup or the kind of hairstyle that you would like to be seen in, then it's just too bad that she never realized what her obligations were. Oh my God. I'm so sorry about that thing. I never did talk to her. I never said anything about her looks. I said something about what I said for myself. I just don't like yellow because it reminds me of a lemon and jaundice. What is the scene that you most miss? Ang nasabi ko lang anya, I do not want yellow kasi naalala ko anya yung lemon. Ganun lang yon. Pero never anya ako na nagsalita ng kung anumang masama about hair looks. Pati yung makeup ng ating dating First Lady, mga kababayan, at yung hairstyle, pinipintasan, pinupuna ni Cory Aquino. Ang pamilya Marcos po may breeding. Kailang hindi naman na mga kababayan ni Amy Marcos, kasi po sumama yung ugali na impluensya from the outside, influence, lalo nang dumikit sa mga Duterte, naging walang hiya na din. Winalang hiya yung kanyang kapatid. Sabi ko sa inyo, kaya yung tama yung kasabihan, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kapag dumikit ka sa mga masasamang impluensya, masasamang kaibigan, malamang sa malamang darating ang araw, ganun ka na rin, magiging masama ka na rin. Masama yung tabas ng dila, masama yung pag-uugali. Lalo na mga kababayan, kung ang tatay mo walang modo. Di nga walang modo si Sara Duterte. Pag nagsalita po siya, napakabastos, walang modo. Tama si Jose Castro. Yan BP Sara, pag walang script, walang modo. Yan sabi niya dito. Sa halip na gawin daw niya ang posisyon sa pamamagitan ng people power, gusto ko na lang anya makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano kawalang hiya daw si BBM. Hindi ko gusto agawin yung posisyon, sabi niya. Ayon kay Duterte, siya ang constitutional successor at next in line batay sa konstitusyon. Kaya hindi umano nasa kanyang kamay ang ganitong hakbang. Kaya pala inappoint mo na yung sarili mo as designated survivor. At nangontrata ka na ng papatay sa ating Pangulo. Kaya ka nga po na-impeach. Ano yon? Di ba? Mga kababayan, hindi ba yun patunay ng kawalang hiyaan? Yung pagmumura mo doon sa press con,
Kaya sabi ng prosecution panel, private prosecution panel, tinanong ng mainstream media, sa apat anyang articles of impeachment, alin doon yung pinakamalakas? Ano sabi ni Atty. Ligotan? Yun ang niyang pagbabanta na nangontrata na siya ng papatay, assassin sa ating Pangulo, kay Lisa Marcos, tapos kay Speaker Martin Romualdez. Kasi niya, kung sa ibang bansa ito, matagal na itong tinanggal. Nagets na ninyo mga kababayan? Kaya sabi nga dito sa amin, marasa pa si Sara Duterte na kapagsalita na gusto niyang patapusin. Makita hanggang dulo kung gaano kawalang hiya. Wala siyang kawalang hiya ang ating Pangulo. Walang kawalang hiyaan na ginawa yung ating Pangulo. Never siya na nagsalita. Kahit nga po, pinagbantaan na ninyo ang pinakang mabigat na naging statement ng ating Pangulo, ito anya ay aking papalagan. Yun lang. Kahit si Sandro, binagbantay yung tatay niya, wala kayong narinig na masasamang salita. Kasi nga ang pamilya Marcos, may breeding sila. Tama yung pagpalaki. Other than si, kasi black sheep, other than si Amy Marcos. So, malinaw ito, indication ito mga kababayan, pagpapahiwatig na yung destabilization ng kanilang grupo against the Marcos administration, wala na silang nakikitang pag-asa. Di ba? Kasi wala man pong mga tao na sumusuporta sa kanilang agenda. Bakit wala? Kasi po, maganda yung pamamalakad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kitang-kita naman po. Kahit anong mga ginagawa nilang propaganda, kahit si Chavit, na po, nagpo-propaganda si Chavit, itinuturo yung Marcos administration sa kasong cyber libel. I will not be silenced. No arrest, no case, and no amount of political pressure will stop me from pursuing the truth in uncovering who the real mastermind is behind this scandal. The more they try to silence me, the more determined I become. Ano naman kinalaman sa cyber libel ng Marcos administration na final po sa inyo, na itong cyber libel pala, final ng kanyang pinsan. Cyber libel siya ng kanyang pinsan na mayor. Ngayon, ayaw pangalanan ni Chavit kung sino yung complainant. Pero may mga nag-leak ng mga balibalita na pinsan man lang niya. Ayan po mga kababayan ni Atty. Jesus Falsis. OMG, totoo ba ang nagkaso daw ng cyber libel against Chavit Singson kaya siya nagka-warrant of arrest ay isang Singson din? No other than his brother, former Vigan City Mayor Jose Bonito. Brother pala, Singson Jr. Grabe ang Game of Thrones, sabi ni Atty. Falsis. Hindi lang pala, hindi lang basta pinsan. Hindi siya pinsan, kapatid. Sabi ni Atty. Jesus Falsis, kaya ayaw niyang pangalanan kung sino yung complainant sa interview sa kanya. Kita na ninyo. Pagkatapos tinuturo niya yung Marcos administration. Anong kinalaman diyan ng Marcos administration? Kung kapatid mo, hindi paano 'yan? O di ba, mga kababayan? Kaya hindi niya pinapangalanan kasi yung propaganda narrative nila masisira. Ganon. Yan sabi dito, Chavit Singson cyber libel case. Sa iwalay na ulat ng Philippine Daily Inquirer, nakasaad na ang RTC sa Vigan City ang nag-issue ng warrant of arrest. Pero walang binigay na detalye ang pulisya kung ano ang pinagmulan ng cyber libel case ni Chavit at kung sino ang nagdemanda sa kanya. Kasi kapatid man lang daw, sabi ni Atty. Jesus Falsis. Nagpalabas siya ng official statement. Published by News 5. I will not be silent, sabi niya. Pinulitikan niya yung kaso. Sabi niya,
No one should be fooled into believing that this is simply about a private cyber libel complaint. If this administration believes that the manner in which this case was handled will silence me, they are mistaken. I wear this arrest as a badge of honor. I respected the legal process and voluntarily sought to immediately post bail brought through the courts. However, the Quezon City judge refused to accept my bail and insisted I first undergo police processing. It is not true that I was arrested at my residence. What would have been a routine legal proceeding was an attempt to publicly humiliate me. Within minutes, my booking photograph was already circulating publicly. That does not happen without authorization. Since the police operate under the executive branch, we have every right to ask who ordered it and why. The circumstances surrounding this case are also highly unusual, including the newly designated judge from Manila in the speed which these proceedings move forward. As I intensified my calls for a full investigation into the flood control controversy and sought answers regarding the use of flood control funds intended to protect Filipino communities from flooding, efforts to discredit and intimidate me soon followed. Hindi ba kapansin-pansin na habang lumalabas ang mga detalye ng korupsyon, ang mga nagsasalita tungkol dito ang siyang pinatatahimik at sinasampahan ng kaso? Sa halip na ipaliwanag kung saan napunta ang bilyon-bilyong piso ng taong bayan, mas inuuna pang habulin ang mga kritiko upang ilihis ang atensyon ng publiko. Sa mga Pilipino, huwag tayong magpasindak. Ang tunay na isyu rito ay hindi cyber libel. Ang tunay na isyu ay kung saan napunta ang pera ng bayan, sino ang nakinabang at sino ang dapat managot. I will not be silenced. No arrest, no case, no amount of political pressures will stop me from pursuing the truth and uncovering the whole real mastermind is behind this scandal. The more they try to silence me, the more determined I become. Wala, Chabit, kung namahinga ka na lang. Ginagaya mo kasi yung idol mong si Digong, na kung si Digong sana na mahinga na, kasi matanda na, hindi siya na-deliver doon sa na-deliver doon sa dahig, sa tingin ko. Di ba? Nag-retire ka na sa politika, tapos pumasok ka pa sa gulo. O ngayon, ito, nagkanda gulo-gulo yung buhay mo. Ang problema, itong cyber libel, ang sabi, kapatid mo man lang pala yung kaya hindi mo minimension kung sino yung complainant. Kasi, pag minention mo kung sino yung complainant, o di, masisira yung narrative na pinopolitika ka. So, langan man pinopolitika ka ng kapatid mo. Yan yung sabi niya, ni Jesus Falsis. Yan daw yung nakarating sa kanila na information. But anyway, tingnan na lang natin po, mga kababayan, sa mga susunod na araw kung ano yung mga developments ng balitang ito.